Noong nakaraang buwan, ilang araw akong tumira sa piling ng mga batang lansangan, nakisalo sa kanilang inosenteng halakhak. Sinamahan silang sumilong sa marahas na kalye. Akala ko, ganito lang ang buhay ng mga musmos ng kalsada. Mabilisan. Pero may isa pa palang muka, ang mga batang lansangan. Ganito ang karaniwang imahe natin ng mga batang kalye. Pamamalimos ang unang gawain na kanilang kinamumulatan. Pero hindi habang buhay na pulubi ang mga batang ito. Ang ilan humahantong sa ganito. Ilang araw ng laman ng balita ang videong ito ng MMDA. Kuha sa EDSA kung saan kitang-kita ang pagnanakaw at pagbubukas taksi ng ilang batang kalye. Sa kanilang kilos at galaw, animoy profesional silang kriminal. Kinabukasan, hinuli ang ilan sa mga hinihinalang sangkot sa naturang video. Anong nangyari, sir? Ano no? Anong nangyari? Hamog? Dinala sila sa DSWD Drop-In Center sa Makati. Ilan sila ka? Sa harap ng ilang social worker, nakausap ko ang dalawa sa mga bata. Dati po kasi, mamalimos po kami. Tapos po yung tumidad po kami 12, hindi na po kami namalimos. Naisipan namin na tanda-tanda na namin na mamalimos pa kami. Tumigil na po kami. Tapos napasama po kami sa bukas taxi. Isa si Roy, di na tunay na pangalan sa mga pinaghihinalaang kasapi ng bukas taxi gang. Itinanggi niyang siya ang nasa video ng MMDA, pero umamin siyang ginagawa niya ang naturang krimen. Kasama ang kaibigan niyang si James na tulad niya'y dating pulubi rin. Pagtungtong daw kasi ng 12, kailangan ng magpalit ng diskarte. Bawat isang taxi, 2 tao. Bawat isang taxi, 2 tao. Bakit kailangan 2 tao? Kasi tig-akulit yung isa sa may pasero, tapos yung isa tumukuha ng pera. Tapos malilito na yung driver. Tingin na lang ng driver, wala ng pera. Saan niyo kinukuha? Sa may lalaganan niya. Ito kung manibela, tapos dito. Kapwa bata rin daw ang nagturo sa kanila ng modus operandi. Ang tulay ng Guadalupe ang napili nilang tambayan, dito kasi maraming pwedeng pagtaguan. At sa dami ng mga dumadaang sasakyan, hindi mo mamamalayang may mga nag-aabang na pala sa iyong tagiliran. Kailan niyo ginagawa? Gabi, araw, tanghali, ano? Ito yung may traffic po. So sa isang araw, gaano karaming taxi ang nabibiktima ninyo? Minsan 7, minsan 8. Sa isang araw, gaano karami ang kinikita ninyo? 2,000. Saan niyo ginagastos yung pera? Binibili minsan ng pagkain, tas damit. Minsan naadik eh. Ano ba ang pakiramdam kapag nakasimot ng sealant? Wala lang po, parang mawawala sa sarili mo. Parang wala kang wala kang nararamdaman talaga. Parang iniisip mo lang gusto mong magkapera. Halos di ako makapaniwala sa aking nakikita. Musmos at inosente ang kanilang muka, pero kung magkwento sila, walang takot at walang habag. Animoy matanda ang aking kaharap, animoy profesional na kriminal. Pero nang mabanggit ko ang kanilang ina, Narinig ko po. biglang tumangis si Roy. Ang walang takot na siga ng kalye ay naging batang muli. Bakit ka naiiyak? Kasi Nakakawa lang po ako. Nakakawa. naawa ka. Nanay ko,
Dahil siya na lang po nag-iisa nagmamatay sa mga kapatid ko. Sana huwag siya umiyak. Sana lagi niya ako iniisip. Namimiss ko lang po nanay ko. Nakausap mo ba yung nanay mo? Ha? So gusto mo hanapin siya? Ha? Kung gusto mo, pwede namin siya hanapin, tapos dali namin siya sa center. Kung gusto mo ba yun? Ha? Sa kagustuhan kong tuparin ang pangako ko kay Roy, nagtungo ako sa tulay ng Guadalupe. Base na rin sa mga kwento ng ilang taga rito, ang ilan pang batang kasama sa video ay nandito lang din daw sa lugar. Isang bata ang natagpuan ko sa gilid ng tulay, mag-isang sumisinghot ng solvent habang nakatitig sa malalim na tubig. Siya si JM, 15 anyos, katropa ni Roy at James. Inamin sa akin ni JM na sila nga ang nakunan ng CCTV ng MMDA. Hindi ka ba nagulat na nakuhaan kayo ng video? Nagulat din po. Hindi ko po, kasi po hindi namin alam paano kami na-video. Yari kami. Bakit nakawaan kami ng video? Baka mahuli po kami. Kasi nakuhaan kayo ng video. So anong ginawa ninyo pagkatapos nyo napanood yun? Nagkalas-kalas muna. Sinariwa ni JM ang nangyari nung araw na iyon. Yung pagtawid namin ng release, sinabol kami ng driver. Oo. Binato ako. Oo. Natamaan ako sa may dito. Oo. Tapos, umalis na kami. Tapos, James, na natapilok. Natapilok. O tapos, kaya siya nasugatan, nagasgas. Tapos, tumawid na po kami sa Lires. Tapos, bumalik po si Roy. Ba't siya bumalik? Kinuha po yung tsinelas. Tapos nagpalit daw kayo ng damit lang di ba? Tapos nagpalit po kami ng damit sa may ilalim. Ba't kayo nagpalit ng damit? Para hindi po kami matanda. Kwento ni JM, si Roy Paumano ang leader ng kanilang grupo. Hindi ko akalaing ang maamong batang aking nakaharap, ang pinakamatapang raw pala sa kanilang lahat. Sino yung nandun sa may driver? Sino yung sumuntok? Masakit din. Kasi sinusuntok ni Roy yung driver. Hindi mo alam na sinuntok niya? Alam ko po. Kitang-kita ko po. Bakit niya sinuntok yung driver? Kasi nga po hindi nakuha yung pera. Maagang namulat sa karahasan ng batang si JM di niya tunay na pangalan. Tubong Davao, isang insidente ang magpapabago sa takbo ng kanyang mundo. Nag-aaral ka sa Davao, anong grade ka? 4. Grade 4. Tapos nasaksak ko po yung May kaklase ko. nasaksak ka na kaklase mo? Muslim. Bakit mo sinaksak? Makulit po eh. Saan mo sinaksak? Tagiliran lang. Paano mo ginawa? Ballping ko po. Ballpen mo, kinuha mo yung ballpen mo, tapos anong ginawa mo? Sinaksak ko po. Tinanong ko po sa may tagiliran. Sa takot na makulong ang anak, dinala ng kanyang ama si JM sa Maynila. At dito, iniwan na parang pusang gala. Sino kasama mo dito? Tatay ko. Nasaan na yung tatay mo ngayon? Iniwanan din po. Ba't ka iniwanan? Kasi nga po, kailangan po siya ng mga kapatid ko doon. Saan ka niya iniwan? Sa may kapitbahay namin. Doon ka na lang daw? O tapos? Umayas din po ako kasi ginugulpi ako. Walang magulang, walang bubong na matutuluyan, kalye ang umampon sa bata. Yung mga batang hamog daw, kung hindi daw sila natutulog dun sa may Center Island, dyan sa may EDSA, dito daw sila natutulog. Kuya, saan dito? Baka malaglag ako. Ang baho naman dito. Ayun! Ilan ang kasya dito? Minsan po, nagkasya po kasi 5 kami dyan. Kasya 5 bata dito?
Semento ang higaan, ilog ang paliguan, barkada ang naging eskwelahan, at bisyo ang naging libangan. Kailan ka huling suminghot? Kanina lang, alas 4 hanggang alas 5. Suminghot ka mula alas 4 hanggang alas 5. Para hindi ako magutom. Magkano yun? 60. Ba't hindi ka nalang bumili ng pagkain? Para hindi ako magutom ng matagalan. Ano bang pakiramdam kapag pag nakasinghot? Parang nasa heaven ka. Para masuportahan ang kanyang bisyo, natuto si JM na magbukas taxi. 2 taon na niya itong ginagawa. Pinatanda na ng marahas na kalye ang kanyang katawan, binago na nito ang kanyang isipan, at wala na siyang takot sa anuman. Hindi ka ba natatakot na mahuli? Hindi po. Bakit? Makakalabas din po kasi ako. Kailan ka nakakalabas? Paabutin pa ng 1 buwan. Ilang beses ka nang nahuli? 5 na po. 5 beses ka nang nahuli? Sa drop-in 3. Sa presinto 2, 2. Sa presinto 2. Di ka ba nagsasawa na labas-pasok ang nahuhuli? Iba pa po yung sa barangay. Meron pang barangay. Ilang beses ka na barangay? Dami na po. Tulad ni na JM, Roy at James, dati ring bukas taxi boys ang gang ni Marco, di niya tunay na pangalan. Pero hindi lang taxi ang punteriya nila, pati tindahan, kaya nilang nakawan. Dati, ano ba ang trabaho ninyo? Sa Lucille lang po. Yung sa mga tindahan na bukas po. Yung mga tindera, pag napalingon na gano'n, kukunin na namin damit, shirt, tsinelas. Nangyari po may taga-ilang sa kabila, tapos papasok po yung 2. Tapos natuto po kami ng umakyat ng bus. Ano ginagawa sa bus? Ganun din po, pagtulog. Kinakabahan po yung mga tulog. Talag po. Pag-akyat sa bus, anong ginawa ninyo? Taxi naman. Taxi naman po. Napanood nyo yung nasa TV? Yung nagbubukas ng taxi? Opo. Hindi po kami ganun eh. Aha. Ano kayo? Mas mataas kayo doon? Paggabi po kami. Anong tingin nyo doon sa mga ganong klaseng bata? Ang chichip. Kalaboy. Ano yan? Ang chichip. Kung sa eskwelahan may grade school at high school, sa kalye meron din. Ngayong 17 anyos na sina Marco, gumraduate na rin daw sila sa pagbubukas taxi. Ito na ang bago nilang gawain. Nakakasawa. Ang baba po na kinikita eh. Mababa ang kinikita. O yung mga bukas taxi, ganyan. Bakit hindi na lang yun ang ginagawa ninyo? Mababa rin po. Magkano lang ba kinikita sa ganun? Minsan maabot lang po ng 1,000 doon. Mga 150 gano'n. May namataas namin po ang 150. Mahina yon sa isang araw. Eh pag sa kumuha kayo ng yung nag-akyat bahay gang kayo, Mas malaki po ang kita. magkano kinikita? Maabot po ng 24,000 minsan. 24,000 sa isang araw? May sa isang bahay lang po yun. Tapos may 3 laptop pa po. Tapos nakakuha pa po kami ng mga gamit. Ang dating batang lansangan, isa na ngayong propesyonal. Tumanda na ang mga anak ng kalye. Sa unang tingin, animoy karaniwang barkada lamang ang grupong ito. Maporma, mahilig sa gadgets, pero subukan mong tanungin kung saan ito nanggaling, baka magdalawang isip ka. Mga cellphone. Mga cellphone. Diskarte po namin ganun eh. Mga snat. Ito, nakaw ba to? Opo, sa bahay. Alin dyan ang ninakaw? Itong 2. Magkaiba ng... Itong dalawa? Parehong nakaw to? Itong itaw po to. Pumasok ka sa loob ng bahay? Opo, Bintana loob ng bahay po. po mismo. Kunyari, ganito. May mahawaan ako. Doon ako hawak. Sabi hawak ko. Hanap ako ng hawakan ko pang isa. Sabi dito naman ako haapak. Sabi nakahawak na ako sa isa. Nakahapak ako dito. Tapos? Hawak ulit ako. Hanggang makarating ako sa bintana. Sabi papasok na ako. Kung magsalita sina Marco, akala mo matatanda na ang mga kausap mo. Pero 16 at 17 anyos lamang ang mga batang ito. High school kung sa edad ng karaniwang bata. Anong nakukuha ninyo sa... Bakit yung ginagawa yung mga ganyang bagay? Yung ibang bata na kaedad ninyo, nag-aaral, ganyan. Bakit kayo ganyan yung ginagawa ninyo? Kasi po, nung nakahawak po kami ng malaking pera, hinanap-hanap na po namin. Parang na-addict na po kami sa pera.
Sanay na rin daw silang mahuli. Kabisado na nga nila ang batas at alam na nila kung paano ito lulusutan. 15 pababa, ano lang po yun, DSWD, kakausapin lang po sabay policy. Kakausapin yung magulang pati yung bata. Pag umulit pa, DSWD na po. Okay. Tapos pag 18 na po, sa ano po yung pang matanda na. So ngayon, kapag nahuli kayo, saan ang bagsak nyo? YouTube po. Youth home. Gano'ng katagal sa youth home? Mga, Hindi pa po kami 18. hindi po, kung depende po sa kaso mo. Kung ilang buwan, kung ilang taon. Meron kasi pong iba na murder yung kaso, bumubuo ng 2 taon. Pag Pagka-cross po, 6 months. 6 na buwan pagkarakus po. Pero po pag mga isnat, yan po, 1 taon o 8 buwan. Ayon sa batas, ang mga batang edad 15 pababa ay hindi pwedeng kasuhan. Walang criminal liability ang ganitong edad. Dahil wala pa raw itong sariling pag-iisip, agad silang binabalik sa magulang. Ang mga batang 15 hanggang 18 naman, pwedeng kasuhan pero suspended sentence. Hindi rin pwedeng ikulong. So anong balak ninyo? 17 ka na, di ba? Next year, pag nag-birthday ka. Kaya nga po sinusulit niyo. Kasi po, pag 18 na po, diretso na po sa kulungan mismo. Ayaw po namin maranasan sa city jail na po. Na mapunta sa city jail. Ayaw po namin maranasan makulong sa mga matatanda. Namin nangyayari sa kulungan para natakot din po kami. Eh ba't ngayon gumagawa kayo ng krimen? Wala pa po kaming takot kasi po sabi sa amin habang bata ka pa, hanggat bata ka pa gumawa ka ng katarantaduhan mo. Pag tumanda ka, huwag mo nang gawin. Bakit? Mahirap na daw pag nakulong ka, pag matanda ka na. Ginugolpe daw ng pulis. Eh pero ngayong bata, Hindi daw pwede saktan. Pag ginampi po kami ng polis, kami pa po magdedemanda. Isang tanong lang ang naglaro sa aking isipan noon. Kapag tumanda pa ang mga batang ito, hanggang saan kaya sila hahantong? anong pangarap niya sa buhay? Wala po. Ano? Wala. Wala kang pangarap? Anong nakikita mo sa sarili mo after 5 years? Parang hindi nakaabutin eh. Ng 20 years Ba't hindi old. ka aabutin ng 20 years old? Puro katarantado ang ginagawa ko. Kasi po yung ibang hold upper dyan, sinasalvage na lang po eh. So tingin mo mamamatay ka na? Pagdating ng 20? Tingin ko lang po, iniisip ko rin po kung mabubuhay po kami ng matagal. Dalawa na to eh. Itong bahay, isa, dalawa. Yun nga sa may rooftop, pwede pasukan yun, no? Pinagmasdan ko si Marco. Siya nga ba ang kinabukasan ni Roy? Ate, saan po yung Block 12? Yan po ah. Diretso lang? Apo, tapos kaliwa po. Kaliwa, thank you. Kilala niyo po si Francisca, yung nagbebenta po ng barbecue. Sa isang squatters area sa Guadalupe ko natunto ng ina ni Roy. Labandera si Aling Ninita. Si Roy ang panganay niya sa 6 na anak. Masipag daw mag-aral noon si Roy, punong-puno ng pangarap. Pero nagbago ang lahat nang mamatay ang kanyang ama. Naghirap ang kanilang pamilya at natutong mamalimos ang bata. Sabi ko, huwag ka nang mamalimos. Bakit ka nang mamalimos? Mama, wala kasi akong babaonin bukas. Wala naman tayong pera. Eh, ba't hindi po kayong magbigay? Mama, wala ako kasi akong trabaho noon eh. Wala ako akong hanap buhay. Kasi yung may naipon kami pera ng buhay papa niya. Naubos din sa gamot. Pinambiling gamot ng tatay nila. Kasi ang sakit ng tatay niya, diabetes. Nagpatuloy sa pagpapalimos ang bata. Mula noon, ang kalye na ang kanyang naging bagong mundo. Pero sinasaway ko po siya. Minsan, isang beses na 2:00 na hindi pa siya umuwi. Sinundo ko po siya sa taas. Sa sobra sigurong pagod niya, nakatulog na siya doon sa gutter. Sinundo ko siya doon. Tapos, nung makita niya ako, niyayapos niya ako. Umiiyak. Hindi ko po alam.
Sabi ko, bakit natulog ka dito? Sabi niya, pagod na ako, mama eh. Simula nang mahuli ang kanyang anak dahil sa hinalang pagbubukas taxi, hindi pa nabibisita ni Aling Nenita ang anak sa DSWD. Hindi niya alam kung anong gagawin. Bagamat mahal niya ang anak, mas makakabuti nga bang iwan na lang niya muna ito sa pangangalaga ng gobyerno? Kinabukasan, sinamahan ko si Aling Nenita sa opisina ng DSWD sa Makati bilang pagtupad sa pangako ko kay Roy na hanapin ang kanyang ina. Walang tigil sa pagtangi si Roy nang makita ang ina. Eh bakit nag-iiyakan kayo? Ha? Bakit Ang nag-iiyak? dami makalabas daw ako dito. Doon. Buwan mo na ako doon. Ayoko doon. Bakit ayaw mo? Ayoko doon. Bakit ayaw mo? Hindi mag-iiyakan. Sabi, buwan mo na ako doon. Ayoko doon. Pero nagmatigas si Aling Nenita. Halos dito nagpakita ng emosyon. Ha? Anong gusto mo? Halimbawa, susunduin kita, kukunin kita. Uwi na lang ako probinsya. Uuwi ka ng probinsya. Uwi na lang ako. Uwi na lang ako sa Pangasinan. Mapadayag ko yung padayag. Uwi na lang ako probinsya. Ilang beses mang nagmakaawa si Roy, hindi rin pumayag ang social worker ng DSWD. Kailangan pa raw kasing sumailalim sa counseling and rehabilitation ang mag-ina. Bilang isang ina, batid kong hangad din ni Aling Nenita na makapiling ang kanyang anak. Pero kung kaagaw mo na ang kalye sa atensyon ng iyong anak, ano nga ba ang dapat gawin ng isang ina? May mga nagpapanukala na babaan ang edad ng mga batang pwedeng kasuhan. Mula 15 anyos, nais ng ilan na kasuhan na rin, pati mga batang edad siyam. Pero ito nga ba ang solusyon para mabawasan ng mga batang gumagawa ng krimen? Ang tanggalin sila sa kalye at itapon sa piitan? Tahanan, eskwelahan at simbahan ang karaniwang humuhubog sa isip ng mga bata. Pero kung kalsada ang magpapalaki sa kanila, anong klaseng anak ang iluluwal nito? Kailanman hindi mapapalitan ng barkada ang pag-asang dala ng eskwelahan. Hindi mahihigitan ng bisyo ang biyaya ng Panginoon. At hindi matutumbasan ng kalsada ang yakap ng isang ina. Pinalaki man sila ng kalye, inampun man sila ng kalsada, mga bata pa rin silang naghahanap ng pagkalinga. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Take to the street. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.